Diyos na tapat, Diyos na mabuti, na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Amen po ba? Wala po tayo na sa araw na ito ay may ginagawa ang Diyos. Amen. Lift up your hands, lift up your voice, and praise the Lord. Come on, papurihan mo po ang Lord. Like ko po ito in-encourage sa church. Thanksgiving, we acknowledge God's goodness. Praise, we acknowledge God's greatness. Worship, we acknowledge God's holiness. Kaya sa araw na ito, purihin po natin ang Panginoon, sambahin po natin ang Panginoon, maniwala po tayo na may ginagawa ang Diyos sa lugaring ito. Hallelujah! Kanina binanggit po natin na muling pag ang Diyos ang nagbukas, walang sino mang magsara. Yes. Tingin natin na wala man ang building, pero ano po yung binuksan ng Lord? Mga tao po ang real the church. Amen. Lord, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat sa himala. Salamat sa provision. Salamat sa favor. Salamat sa protection. Salamat sa kalakasan. Come on. Lahat ng may bibig, lahat ng may kamay, lahat ng may paa, lahat ng may panalangin ngayon, marunong manalangin, ay buksan niyo yung bibig. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise the Lord. Praise Him. Adore Him. Yes, louder po. Palakpak sa mga hari na hari. Louder, louder. Come on. Sabi. Amen. Because, makinig kayo maigay, bago tayo makinig ng word. Because ang Panginoon ay attractive siya sa word. Ang ibig sabihin, ang frequency ng God Holy Spirit ay ang salita. Kung nasa ng salita ng Diyos, naroon siya. Amen po ba? At ikaw yung pinapanahanan ng salita ng Diyos, right? So ikaw yung templo ng Diyos. Hindi po yung building. Because the real building, the real church, ikaw at ako. Amen po ba? Kaya sa araw na ito tayo magsasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po'y magpasalamat na tunay ng Diyos mabuti sa lugaring ito at pwede na po kayong umupo. Amen. Ayan na pa ako kayo. Amen. Sige, go. Tayo po'y dumako dun sa ating topic. Sabi ko, pag po may mga bagong nabubuksan ng mga lugar at churches, especially my life group, I rather na in-encourage ko kayo, samahan nyo ako sa pagbulay-bulay. Tatapusin po natin ang 21 chapter. Kung 21 chapter, ang Book of John, itatapusin natin sa loob ng 4 months. So, per life group, ang pag-usapan natin is the Book of John. What is the Book of John? The Book of John is talking about Jesus is God. That, salita ng Diyos, makinig, nagliliwanag ka. Amen. 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 Amen po ba? Kaya sa araw na ito, ating babalikan ng John chapter 1 kasi di ko po ito natapos sapagkat bakit Panginoong Jesus? Amen po ba? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng what? Kasama nino? Ng Diyos. Amen? So, ang salita daw po ay kasama ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Hello, makinig kayo maigi. At ang salita ay nga ng Diyos. Gusto mong manumbalik ka ng lakas sa balikan mo ulit yung dati mong ginagawa. Walang iba kundi ang pagbulay-bulay ng kanyang salita. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Anong sinabi doon? In Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagbumutawi sa bibig ng Diyos. Makinig, the word proceed, okay, sa English po ay ganito, man shall not live by bread alone, but every word that proceed. The word proceed, dyan, is yung revelation, revelation. That's why pag nagbasa ka ng Bible, makinig, pag nagbasa ka ng Bible, ang Diyos kinakausap ka. Pag ikaw ay nanalangin, ikaw ang nagipag-usap sa Diyos. That's why, makinig, there's a two component na huwag niyong kakalimutan. Dalawang pinakamahalaga na huwag nating kakalimutan para hindi tayo madisgrasya. Tingin kay Pastor. Makinig, panalangin at salita ng Diyos. Amen. The moment nawala yung dalawang vehicle na ito, makinig, madali tayong masway, madali tayong mawala. At mag-agree kayo sa akin. Tama ba, Brother Robert? The moment ang tao hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, prayer is one thing. But reading the Word of God is a big thing. Amen. Yes, I do believe the highest calling sa atin is makipag-usap sa Panginoon. Pero lagi ko ito ini-encourage at tinuturo ko ito lagi po ulit sa church. Ang nagpapaborn again sa tao, hindi yung patotoo.
ang nagpapatatag sa tao sa mga tinuturuan kagaya na nakikinig, makinig. Hindi yung testimony ni Pastor Sunny. The Word of God. Sapagkat ang daigdig ay nalikha, hindi sa testimony. Amen. Ang church ay tumatag, hindi sa testimony. Ang church ay tatatag sa pamamagitan ng salita. Amen. Kaya nga, ito yung time na ito na sinishift tayo ng Lord through His Word. Papatunayan ko po sa inyo yan na ang daigdig nalikha sa pamamagitan ng salita. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth is without form, wasak, chaos. And the Spirit of God is hovering upon the surface of the deep of water. And God said, at sinabi ng Diyos, let there be light. Mula sa pagkawasak, nung sinilita ng salita ng Diyos at ang salita ng ito ay walang iba kundi ang Diyos, yung wasak na lugar ay nagkaroon ng liwanag. Right? Amen. Nakuha niyo po ba? Tingin, hindi masama yung testimony natin. Hindi masama yung testimony because ganoon kabuti ang Diyos. Pero pag ikaw ay nakipag-usap sa tao, dapat ang makuha niya hindi testimony mo. Ang makuha niya is yung buhay na salita ng Diyos sapagkat yun ang magpapalakas sa kanya. Amen po ba? Because without word, pag walang salita ng Diyos, mahuna. Sapagkat ang i-remind sa'yo ng Holy Spirit, tingin kayo, Pastor. Ang i-remind sa'yo ng Holy Spirit, hindi yung patotoo mo. Ang i-remind sa'yo ng Holy Spirit, tingin, yung salita na nasa sa iyo. Ano sabi salita ng sa iyo? Ang sabi ng Lord, makinig, come unto me. Lumapit kayo lahat sa akin. Pag baon-baon mo yon sa panahon na ikaw ay nalulugmok, alam mo yung gagawin. Sapagkat may baon kang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ang sabi sa unang Pedro 5:7, ilagak ninyo lahat yung pagkabalisa sapagkat ako ang Diyos nagmamalasakit sa inyo. Amen po ba? Amen. Sabi ng word. Word. Sa ating pinagbulay-bulayan ngayon, amen, ay talking about John. The book of John is talking about Jesus is God. The book of Matthew is talking about Jesus is the King. The book of Mark is talking about Jesus the servant. And the book of Luke is talking about Jesus is the healer, the doctor, the physician. Nakuha niyo po, yan po yung magkakaiba pong surface. Pero bakit po book of John? Sapagkat muli po natin i-acknowledge ang Lord sa buhay natin na siya ang Lord. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Balikan ulit natin John chapter 1 verse 1. Sunod, hindi pa ako galit ha. Para lang po ako nakalunok ng amplifier, pero hindi ako galit. Amen po ba? Nang pasimula ay naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. Kaya sabi ko, ang Bible na hawak ninyo, hindi religious book. Hindi reliyon. Ang pagtipon-tipon natin, hindi reliyon. Kasi kung reliyon lang tatay, manatili ako sa pagiging Muslim. Ako ay Muslim na pinanganak. Pero hindi reliyon ang pwedeng magligtas sa atin. Walang reliyon ang pwedeng magligtas sa atin. The word, para lang makuha ng iba, ang word na reliyon means to, ang ibig sabihin ng reliyon means worship. Ang isa pang sali ng reliyon means to what? To tie again. Ibalik. I-tie again. Ipaglapit. That's the word reliyon. Pero walang nilikha ang Diyos na religion. Noong ang Panginoon ay nabubuhay sa daigdig, gusto siyang gawing head ng Jews. At king ng ano. Sabi niya, no, hindi ako para diyan. That's why sabi Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, I am Hudyo, I am Muslim, I am, no. Magbigay ako ng papyaw, baka may mga Muslim nakikinig. Para na mabuksan kayo. Mali din po yung sinasabi na pare-pareho tayong Diyos sinasamba. It's big mistake. Sa amin dati bilang Muslim, makinig. Sabi ng aking mga kaninunuan at ang aking mga kamag-anak na si Moises daw ay Muslim, si Abraham daw ay Muslim. It's a big mistake. Why? Because Abraham is not a Muslim. Moises is not a Muslim. Sila Hebrew. Paano sila naging Muslim? So pag hindi ka nagbabasa ng Bible, mag-agree ka. Pangalawa, bakit ko sinabi na hindi pare-pareho Diyos ang sinasamba natin? Makinig. Ang Diyos ng Muslim hindi pwede magkaroon ng anak. Pero tayo, makinig. Ang Bible, makinig. Ang sabi nung mula sa sinapupunan ng Ama, naroon na siya. Sino? Ang Berbo. Walang iba kundi si Jesus. Amen. 1:1:18. Tama? Amen. Tama po ba? That's why napaka kailangan ng isang tao ang salita ng Diyos.
At meron naman hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Si Ama lang. O pagka ganon, there's a big error yan. Sapagkat nilikha ang lahat ng ito sa pamamagitan niya. Amen. Hindi sinabi Lord, nilikha ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Ama. No! Sa pamamagitan nino ng anak. Yung anak ni Jesus. Hello. Tingnan magkatabi mo. Mga kapatid, makinig. Nilikha ka para sa Diyos. Amen. Nilikha kayo para sa Diyos. Nilikha ako para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya bibira pa ako magpatotoo ng patotoo ko. Sapagkat nung naunawaan ko, kahit anong patotoo ko, niyayabang ko pa, ganito yung nangyari sa akin. Ay pagtingin ko sa isang araw, ganun pa rin yung buhay ng tao. Kaya noong naunawaan ko yun sa maagang panahon, ang itinuturo ko sa kanila lagi pure word. Hello? Siguro na naunawaan ninyo ako. Again, masama ba? Hindi. Amen? Kasi nakalagay sa Revelation chapter 11, yung word na testimony doon, testimony kung sino si Jesus sa kanila. They overcome the devil. They overcome Satan with the testimony and by his blood. Revelation 12 verse 11, di ako nagkakamali. Let's read verse 2. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Amen? Amen. So, if ang salita ay kasama ng Diyos sa pasimula, ang Biblia na hawak mo ay hindi religion. Ang Biblia na hawak mo, makinig, hindi para pang-display. Pag ang mentality mo, makinig, ay pang-religion, display lang ito. Hello? Ang dami na pong lumuma na Bible sa kamay ko eh. Amen po ba? Taon-taon bumibili ako ng Bible. Makinig, sabi ang Bible. Bible. Ang Bible na hawak ninyo is not a religion book. Ang Bible is talking about the king. The king, the kingdom, the citizenship, the constitution, and the currency. Tingnan nyo po. Mabubuksan kayo lahat dito. Nung tayo nasa religion pa, makinig, nasa religion pa, at maraming churches nasa religion. Makinig, kahit po sinasabi ng born again sila, why? Ganito ang pagka-identify nila. Paano mo malalaman na nasa religion pa rin? Ang word na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, pang araw ng linggo lang sa kanila yun. Seek ye first the kingdom, araw ng linggo. No. The word seek ye first the kingdom of God means you seek God between Monday to Saturday. And pagdating mo ng Sunday, you give praise, you give glory to God. Amen. That's the word seek ye first the kingdom. Anong word na seek? Means to pursue. Makinig, to pursue, to prioritize, to learn, the word na seek, to study. Amen. Ano yung i-pursue mo? I-pursue mo yung salita ng Diyos. Ano yung aralin mo? I-aralin mo yung study. Ano yung explore mo? Salita ng Diyos. Amen. Dati, brother Derek ba? Dati addict din ako, kapatid. At the age of 11, mata ko ganito. Sexy ko pa nun. Ang baywang ko nung 23, 24. Tapos may speak ako lagi dito sa gilid. Dahil lahat ng bisyo na sa akin parang hindi niyo ako gustong kausap. I thank God na pinipili ng Panginoon yung walang alam. Amen po ba? Pero ngayon, addict pa rin ako. Malaki pa rin yung mata ko, Mataba ang ngala ko ngayon. Tatay, addict pa rin ako ngayon. Alam mo, addict ako sa salita ng Diyos. Kahit walang drugs, makinig. Gising ako hanggang alas 3. Amen. Babasa. Hello, palapakan po natin ng Panginoon. Why, pastor, ganyan ka ka-addict? Kasi ang drugs, bumubuhay. Nagkakaroon ka ng alive. Hindi ko kailangan mag-take ng drugs eh. Pagka napatutok ako sa isang scripture, hanggang magdamag na yun, binabasa ko na. At hindi ko yung titigilan na hindi ko naunawaan. That's why the word seek means to study, to pursue, to learn, to prioritize, to immerse yourself. I-immerse mo yung sarili mo. Kaya, Brother Robert, tuloy-tuloy mo lang yung kapatid. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, ha? Excited ako gamitin ka ulit ng Lord dito. Yung lahat natutunan mo ngayon, tuloy mo lang. Amen! Amen. Amen po ba? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Amen po ba? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Anong verse na ako? Verse 2. Tama? Are you learning a lot? Amen. Ang sabi sa verse 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Tingin, kaya hindi ka para kay Satanas. Amen. Hindi ka para sa libutan ito. Makinig, hindi ka nilikha para gawin mo successful ang sarili mo. Kaya pag ang manampalataya ay gusto niyang maging mayaman, gusto niyang maging success sa buhay, is a big failure. Makinig, ang trabaho mo is unahin ng Diyos. Seek first the kingdom of God
Ano unahin mo? Obey the laws and principle. Trabaho ng Diyos na pagyamanin ka. Ako'y walang-wala. Purihin ang Panginoon. At the age of 12, 11, nasa sa akin ng bisyo, marijuana, chonky. 13, hallelujah, pabalik-balik ako na ng presinto. Age of 16, nakasaksak ako. Naging most wanted ako daw age of 17 sa lugar namin. Ano pa yun? Tumba droga pa. Panahon pa ni Ping Lacson. Ano, mga narcom. Nagtago ako ng Maynila, age of 17, mag-18. Parang drama yun, no? Akala ko pagdating ko sa Maynila, ay magbabagong buhay ko. Napasama ako sa mga gangster. Mga anak ng pulis. Ako, tanay ko kasi pulis din eh. Pulis ng Taguig. Kulong dito, kulong doon. Ang last ko pangungulong 2009, December 23. 10 counts yung kaso ko. Kaya may heart ako sa jail. Kaya kami naging kumpare ng kakilala ni Pastor Jason. Kaya makinig. A story short, hindi ako naniniwala kay Jesus. Para si Jesus sa amin, makinig. Propeta lamang. Pero yung Jesus na minamak ko, yung Jesus ang nagbago ng buhay ko. Amen. Kaya ko po ipatotoo ito. Amen. O, kaya pala para sa Panginoon. Amen. Marami pa ako ipatotoo sa inyo. Amen. Na ang salitang hawak ninyo, yung salitang buhay. Nung ako'y bago-bago, I do believe, makinig, nung ako'y bago-bago pa kagaya sa inyo. Makinig, 18 hours ako nagbabasa. Inatiran na lang ako ni Pastora, di pa kayo mga pastor nun. Nagbasa ko mula hapon, natatapos ko po yung Bible. At nagagalawan po ang letra, nag-aangatan, at naiyak na lang po ako. Yan po yung mga experience ko. At hindi ko alam, preparation sa akin ng Panginoon na ako'y magpastor sa inarap. Pero makinig, ni sa pagtanto, ni sa pagbabalak, kayo, mahirap magpastor. Amen? Nakikinig po ba kayo? Kaya yung salita na hawak mo, hindi yan basta-basta. Kahit anong halik mo dyan, kahit anong yakap mo dyan, makinig, hindi nagpapabago ng buhay yan. Amen. Yan na, ganda na ito. Sabi ko, kahit anong yakap mo yan, kahit anong patong mo sa ulo yan, hindi ka gagaling dyan. Kasi mga mangkukulam mong gagamot yun ang ginagamit. Makinig, paano ka gagaling? Tingin kay Pastor, paano ka lalaya? Tingin kay Pastor, gusto nyo lumaya, gumaling? I-apply mo kung anong nababasa mo. Amen. Ipamuhay mo, yun ang may kapangyarihan. Kahit anong yakap mo dito, makinig. Sabi nga doon, si Satanas nga nanginginig pa eh. May panampalataya pa. Santiago 2:19 hanggang 22. Santiago 2:16 hanggang 22. Papabasahin mo. Ibig si Satanas may panampalataya pa. Amen. Makinig, sabi mo, pakinggan mong salita ng Diyos na ito. Para sa atin pala yan. Oo, para sa iyo din kamo yan. Amen? Tuloy natin, verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Kaya Erich ba? Erich? Nilikha ka bunso para sa Diyos. Hello? So pag naunawaan mo, nilikha ka para sa Diyos, ang Diyos ang nagmamayari sa iyo, makinig, huwag ka mga babuso. Maniwala ka makapagtapos ka sa pag-aaral. Dahil naunawaan mo ito. Amen. Hindi kayo pagkukulangin ng Lord. Dahil ang Lord ang lumikha sa iyo at sa akin, makinig, hindi ka niya pagkukulangin. Hello? Lalo na naniniwala ka na ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka niya pagkukulangin. That's why ang puhunan mo is pagyamanin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Nakikinig po ba? Amen. Verse 4, tingnan niyo po. Nasa kanyang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Kung gusto mo maghanap ng buhay, minsan wala akong kabuhay-buhay. Tingnan nyo, kung tingin kayo sa mag-agree kayo. Pag yung tao, wala ng purpose, makinig, ayaw niya lang mabuhay, right? Nakuha nyo ba ako? Pero pagka naunawaan mo na ang buhay ay nasa sa kanya, makinig, lalakas ka eh. Kaya yung pandarayan ng kaaway, Satan is a liar. Ang nasara lamang po rito, building. Because ang binuksan ng Diyos, tao. Amen. Kaya pag ang Diyos makinig, hindi, tandaan nyo po, hindi po ang Diyos ang nagbukas ng building. Tayo ang nagbukas doon. Kaya pag nagsama-sama tayo, ang church ang tawag doon. Pag umalis tayo sa loob ng church, hindi na yung church. Building na lang. Wala ko. Amen. Makinig, kasi kung yun ang church, yun ang maliligtas. Tingnan mo, nung giniba, hindi naman lumaban ah. Subukan mo paluin yung tao, the real church. Wala akong kausap. Nag-agree ba kayo? Amen.
Because, makinig, gagamitin tayo ng Panginoon para itayo ang simbahan. Pero ang real na simbahan, makinig, ikaw at ako. Amen. Makinig, tingnan nyo po. Sisinsay lang ako ng konti ha. Wala sa Bible na ang Panginoong Jesus ay nagtayo ng building. Wala. Bigyan mo ako isang talata. Ang sabi ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. Sinong real church? Sinong i-build niya? Hindi ang building. Ang church ay ito. Tayo ka nga anak. Ang i-build niya, makinig. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Sinong church? Ikaw. Amen. Paano niya ito i-build ng salita ng Diyos? Amen. Tumatag, lumakas, lumalim. Amen? Kaya pag siya'y lumalim, naunawaan niya, makinig, ang outcome nito, pag siya'y lumalim, pag lumalim kayo lalo, amen, sa panong ito, dahil naunawaan niya, paano niya i-honor ang God, siya mismo ay gagamitin ng Panginoon upang itayo ang bahay, sambahan. Amen. Pero the real church siya. Makinig, palapan natin ang Panginoon. Tingin. That's why ang trabaho ng pastor, halika ka muna. Dandahanin naman. Mabinat. Ang trabaho ng pastor, makinig, is i-build ko siya. Kasi yan ang job ng pastor, i-equip. So pag siya'y malakas, equip na, makinig, pag papalain siya ng Panginoon, babalik siya, sasabihin niya, Pastor, tayo po natin yung church. Amen po ba? Amen po ba? Amen. That's why, makinig, para sa akin, makinig, walang nawala dito. Makinig, hindi. Makinig, ang nawala lang simbahan. Amen. Building lang, kaya niyong itayo dyan. Higit pa kayo sa dati. At pag ang Lord, makinig, ang hinayaan niyo kumilos sa buhay niyo, makinig, ang kaya dalangin ko, pagpalain kayo ng magandang trabaho. Pagpalain kayo ng pagpapalang pinansyal. Higit pa kayo sa dati ang may tatayo sa lugar nito. Amen. Amen. Now, anong susi muna? Makinig. Lumago si Rex sa word. Lumago ang bawat isa sa word. Pag malago ka na, kaya makinig. Kaya ako hindi ako nagtuturo basta-basta sa pagbibigay. Ang itinuturo ko, word. Pag lumalim ito sa word, madali sa kanyang magbigay, madali sa kanyang sumunod. Paano mo patutunayan na ampaw ang karamihan sa sa paglilingkod? Hindi makinig. Hindi malalim sa word. Hello? Nakikinig po ba? Hindi ako galit ha. Nagpapaliwanag lang. Si tatay nakatingin sa akin, parang nakalunok ng free fire. Amen po ba? Amen. That's why si Rexon, hindi na si Rexon. Amen po ba? Amen. Pangalawa, pangatlo, wala akong miyembro dito. Makinig, pamilya tayo. Amen. Gawin po yung habit na ito. Amen. Kasi pag miyembro, pwede ka lang umalis. Pag ayaw mo na, ialis ka na kagad. That's the member. Pero pag pamilya, kahit anumang pangit ng ugali ni Kuya Robert, ni ate, hindi ka pwede mamili ng magulang. Kahit pagalitan ka, babalik ka pa rin sa bahay mo, right? Alam mo bakit? Pamilya. Pero pag member, nakapagsalita lang si Kuya Robert ng si Pastor Robert ng salita di kaya ayan, sabihin ng member, ayoko na dyan, bakit? Pinatamaan naman ako. Miyembro lang kasi. Miyembro lang kasi. Pero hindi pamilya. Kaya yung believers, yung manampalataya, diyan ka muna. Para may kasandalan ako. Yung believers ay dapat maging pamilya. Amen. At sa loob ng pamilya, dapat may disiplina. The word disciplina means discipleship. At mula sa discipleship, positioning sa mga gawain. Ang tawag ko doon mga leaders na. Right? At mula sa leaders, maging anak. Kaya pinakamataas na panawagan sa loob ng 5 ito, pagiging sons. Amen. Hello. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Amen po ba? O, pwede ka na umupo. Di mo na ako galit, ha? Praise God. Balik na rin muna ito. Nakikinig po ba kayo? Naunawaan niyo po ba? Amen. Mayaman? Alam niyo, gaganahan kayo magbasa ngayon. Gaganahan kayo humayo ngayon. Sapagkat hindi na ikaw yung dating ikaw. Pag magtuturo ka ngayon, umuulan ka ngayon ng talata. Amen. Amen po ba? Amen. Umuulan ka ng verse. You know? Alam mo kung bakit? Sapagkat, listen, ang babakapan ng Holy Spirit, yung salitang naitanim mo sa Kanya. Tingin kayo sa akin, tingin kayo, Pastor. Yung babakapan ng Banal na Espiritu, yung salitang napakinggan niya ngayon. Hindi yung patotoo ko. Kasi yung patotoo ko, personal ko yun. At hindi mo papaborn again sa iyo yun. Kaya gusto mong lumalim yung inahayuhan ninyo? Listen, tama yung ginagawa mo, kuya. Kuya, pinakamababang pagbabasa. Gusto mo pakinggan? 10 chapter a day. Pero dahil beginner ka pa, 4 lang. 4 chapter a day. 10 chapter a day. Alam nyo ba ang book of
ilang chapter ang muna ang Genesis? Meron siya 50, right? Exodus meron siya 40. Ang Genesis 5 days mo lang yung babasahin kung 10. Ang Exodus 4 days mo lang yung babasahin. Kaya lang, sabi mo kaya lang, Kaya lang. may kalaban. May kalaban. Sarili. Kung kailan ka nagbabasa, Oo, naantok. tama? So, pinakakalaban mo hindi si Satanas. Sarili. Sarili mo. Kaya ang sariling ito dapat makinig, mamatay araw-araw. Amen. Lumalim araw-araw sa salita ng Diyos. Ano sabi sa verse 4? Oh, tingnan mo, John pa lang, di pa ako natapos yun. Sa next John pa rin tayo hanggang sa mag-John ka talaga. 4 months natin ito pag-usapan. Amen. Okay, verse 4, ang sabi sa verse 4, nasa kanyang buhay. Kaya pag ang manampalataya ay walang kabuhay-buhay, tanungin mo, kagad ate, kumusta ang devotion mo? Kumusta siya? Pag wala siya kabuhay-buhay, yung laging patakas sa gawain, makinig. Tama ba? Pero pag yan ay nagbabasa ng Bible, parang gusto kong ano. Why? Because, tingin, bakit mas malakas, bakit lumalakas ang mga nagbabasa at nanalangin? Why? Because, every time kausap mo ang Lord, hindi mahari na wala kang pagsasabihan. At, kunyari, magkausap kami. Okay, you know? Siya si Lord. Ako, magipag-usap sa Kanya. Lahat ng sasabihin niya, kailangan kong sabihin. Kaya tayo, humahayo. Kaya makinig, huwag kang hahayo na wala kang laman na salita ng Diyos. Sapagkat wala kang kabuhay-buhay. Papatunayan ko sa inyo na minsan nakakapagod na humahayo ka ng ikaw lang. Pag-uwi mo, pagod na pagod ka. Kasi nga, wala kang pinanggalingan. Kaya kailangan manggaling ka sa banal na Espiritu, sa Panginoon. At yung sasabihin sa'yo ng Panginoon, dala-dala mo, yun ang sasabihin mo. Sapagkat ang dala mo dapat ay light. Pag nakapakinig ang mga tao na mamagnet sila sa iyo. Sabi, anong meron tao nito? Parang nakalunok na amplifier. Amen? Amen. Kahit wala kang outline. Amen po ba? Amen. Pero itong ganitong sistema, ilang beses ko na po ito tinuro. Every time may bago kaming bukas na lugar, sinisiris ko po ito. Sinisiris ko. Gusto ko maunawaan that Jesus is God. Amen. 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 Sabi mo sa tabi mo, yun palang sikreto. Walang sekreto. Yun palang sikreto. Amen? Why? Listen. Kasi bago ka humayo, bago ka hahayo, sa mahayo, Ayo. dapat puno ka. Dapat puno. Puno ka. Napansin mo nung ikaw ay hindi puno, humayo ka, pag-uwi mo, away ang inabot. Kasi hindi ka puno. Hello? Nag-agree? Amen. 4. Ano sabi sa 4? Nasa kanyang buhay at siya ang ilaw ng sangkatauhan. Makinig, ang Diyos ay light and the light. So pag may buhay ka, may light ka. Hello? Hindi halata na wala kang pira. Amen? Amen. Hindi halata yung bahay mo, barong-barong lang. At kung magpuri ka pa, ang napakayaman mo sa pagpupuri. Amen. Alam mo kung bakit? Kasi may buhay ka at may nagliliwanag ka. Amen. At yung mga tao ma-attract sa'yo pag nagsalita ka. Alam mo kung bakit hindi siya na-attract dahil gwapo ka. Na-attract siya kung anong meron yung taong ito. Amen! Amen. Alam mo kung bakit? Sumasayo ang light. Amen. Buhay. Amen. Verse 5. Nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Hello? Ang akala ni Satanas nagtagumpay na siya dito. No, no, no. Naalala nyo? Nung ang Panginoon ay mamatay, yung binhi, ay namatay. Alam mo, at muling nabuhay. Dumami lalo yung manampalataya eh. Tama po ba? Amen. Hello, makinig. Itong mangga, ano ba yung mga binhi na pag tinanim mo lalo dumadami? Maraming halaman kagaya ganyan. Tama po ba? Amen. At alam mo ba kung isipin ko si Robert ay malampakwan. Isa lang pero ang daming seeds sa loob. Amen. Nabilang mo na yung seeds sa pakwan? Dahil ito po. Tama po ba? Ngayong ari, yan po yung salita ng Diyos. Kaya makinig, hindi sayang inyong pinasimulan. Amen. Sabi ko, hindi sayang inyong pinasimulan. Amen. Pero sa araw na ito, sa araw na ito, Sa araw na ito. pinapalakas ka ng Lord. Napalakas ng Lord. Totoo, pinapalakas ka ng Lord. Amen. Amen? Kaya, di ka na basta-basta ngayon. Hello? Pag ikay tumayo, apostolic ka na. Pag sinabi apostolic, nagsasalita ka talaga may verse. Amen. Verse 5,
Nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Sinong si Juan? His name is John the Baptist. Amen. Pinsan niya ito. At ang trabaho ng kanyang pinsan ay ano? Ay handa ang kanyang daraanan, right? Amen. Anong sabi? Naparito siya upang magpatotoo tungkol kanino? Sa ilaw. Kay Jesus. At upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Ang tawag sa kanya, the forerunner. Prepare niya yung way. Amen po ba? Amen. Verse 7. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Kaya nga makinig, ang trabaho natin, ang real patotoo, kunin nyo ito, baka ngayon nyo na naunawaan. Na word, narinig yung patotoo dyan? Kung meron kang ipatotoo, ang Diyos, laging kasama ang word. Nagpapatotoo siya patungkol sa light, sa ilaw. Nandyan ba? Sa ilaw, nakalagay. Tingnan nyo, tingnan. Ako mag-agree kayo sa akin. Makinig, ha? Napansin nyo pagka may gawain, nung tayo medyo baybay pagka-religious pa? Kaya nga sa atin po sa Diyos, ano napansin nyo? Mag-agree kayo dyan. Wala kayo nakita nagpapatotoo araw ng linggo. Why? Why? Tingin kay Pastor. Kasi minsan ito yung nakakalungkot. Hindi naman lahat. Kasi minsan yung araw ng linggo, sama na ng loob yung yung sinasabi sa unahan. Nagsusumbong na inaway siya, nahihirapan siya. Bakit? Kaya nga yung mga patotoo, nilagay natin sa mga live group. Kasi ang araw ng Sunday is worship day, papuri kay Lord. Amen. Nakuha niyo po ba? Amen. Oh, sign po yun ng isang religion din. Kasi pag ikaw ay spirit-filled, lead ka. Makinig. Di na nga ako tinatawag sa church eh. Di na tayo nagpapatawag eh. Welcome po, Reverend Pastor. Wala pong ganyan sa atin. Amen? Alam mo kung bakit? We are not religious. Wala pong religious. Alam mo kung bakit? Nakakaano yung pangalan eh. Yung name. Tinawag po si kagalang-galang Bishop Rexon. Di ba? Tama po ba? Kailangan si Lord Max. Amen. Pangatlo po, dinadagdag ko po doon. Ano? Be ready lagi every Sunday, every gawain to partok word. Salita ng Diyos. Habang kayo nakaupo ngayon, tingnan niyo ko ngayon, no? Parang marami pala akong ginagawa before na, hello? Naalala niyo, Pastor, may biblical verse ba yan? Napansin niyo si Jesus na tinawag siya ng kanyang mga disciple? Introduce siya? Wala. Wala po. Never siyang introduce. Nako nyo, ang mga apostol na nangaral si Peter, introduce ba siya? Hindi, tumayo si Peter sa Book of Acts, nangaral. Pero pag panahon natin ngayon, tinatawagan ko na po si Propetang Madeline. Prophet. Nakuha niyo po ba? Listen, why? Kaya makinig. Ito yung time. Sabi ko, masigit pa kayo sa dating gagawin ng Diyos sa inyo. Amen. Makinig, kung ang strength natin dito sa lugar na ito, lalo na kayo, Brother Robert, sa paghayo, mas kakaiba ka ngayon. Amen. Amen. Sabi ko, mas kakaiba ka. Pag humayo ka ngayon, makinig, para kang granada. Ano? Naglalakad ka palang sumasabog na yung sa giliran mo lahat. Because you have a carrier of impact. Sabi mo, impact. You have carrier of influence. Hindi ka na ngayon impacto, may impact ka na. Ang iba, pang paningin sa atin, ang iba ay dati ay mukhang impacto. Ngayon, may impact ka na, may dating ka na. Pag sinabing may dating ka na, makinig, hindi ka pa nagsasalita, yung buhay mo nagpapatotoo na sa kanila. You are carrier of word. Amen. 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 Anong pinapatotoo ni Juan sa verse 7? Patotoo patungkol sa ilaw, right? Nabasa niyo po ba? Verse 8, anong sabi? Hindi siyang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa libutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Makinig, kaya po tayo nagagawain kahit kung malayo, makinig. Ang trabaho ko po bilang pastor, ang trabaho natin bilang mamanampalataya, makinig, ay magbigay ng ilaw sa puok nito. Amen. Amen. Hello, kung saan yung walang tao, walang pag-asa, ikaw yung carrier ng light. Kung saan yung, pag sinabi mong light, makinig. Kahit anong ganda ng bahay, nakakita na kayo bahay ng mansyon, kahit anong kaganda yan, pag madilim yan, walang kwenta. Pero pag pindutin mo yung ilaw, dyan mo palang makikita. Makinig, ikaw yung ilaw na yun. Amen. Amen po ba? Para Amen. ma-appreciate mong isang lugar. Amen. Kailangan nyo ng ilaw.
Ang lugar na ito kailangan ng ilaw. Ang barangay, anong sakto ito sa Alaminos, sino? Ang barangay San Gregorio, kailangan ng ilaw. Amen. Amen. At ikaw at ako yon. Kaya lang ang ginagawa ng kaaway, makinig, pinupundi ka. Pero ngayon, pinapalitan ka na ng bago. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Makinig. So kung kayo lahat ay bumbilya, ang trabaho ng pastor ay tagapindot. Tama po ba? Amen. Ay, kaya kung medyo malapit na mapundi, papalitan ng bago. Paano po pastor mangyari yun? Balik sa word. Balik sa panalangin. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi ni Dr. Jonathan David, ano, ng Malaysia, sabi niya, my prayer life ay mas mataas sa aking pangangaral. Kaya makinig, balik kayo sa panalangin. Mas mataas sa ministry. My personal prayer life. Amen po ba? Amen. Tingnan mo, Brother Robert, siguro mag-agree si ate, hindi ka nakagaya na dati. Pag pagod, may tao, uy, kasi alam mo bakit? Listen, ito yung importante. Makinig, kasi may nakapakinig kayo ng word. Amen. Pero pag wala kang word, lahat ay pinaligtad mo na. Yan! Yan! Anong klaseng buhay ito? Yan! Right? Pero pag may word ka, anong trabaho ng word? Gusto niyo malaman? Makinig. Ang word, ang trabaho ng word, makinig, is to preach you. Pinipreach ka niyan. O stay. Sabi ng word sa'yo, stay. At ang trabaho ng Holy Spirit, ito naman trabaho ng Holy Spirit. Makinig. Yung word na meron sa iyo, makinig, nililimliman niya yun. Kaya yung word, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, and the fruit of the Spirit, which yung word na sa iyo is love, joy, peace, patience, meekness, perseverance, and self-control. Amen po ba? Amen. Kasi may word ka. Walang lilimliman sa iyo ang banal na espiritu kung wala kang word. Kaya in-encourage ko ang TGC, San Gregorio, Alaminos. Makinig, kumain ka araw-araw ng word. Amen. Mag-meditate ka araw-araw ng word. Amen. Para lumabas ulit sapagkat ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kainunan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili. Siyam yun, right? Kaya hindi, makinig. Hindi, pastor. Huwag kayo mamamangha sa nagpapalayas ng demonyo, sa nagpapagaling ng sakit. Makinig, yung pag nag-lay hands, whoosh. Hello. Makinig. Sa iyong karakter. Character. Ang real puspos. Ang real puspos. Ang real matured. Matured sa word. Ang real transform. Tingin kayo, pastor. Karakter niya yung bago. Amen. Unawaan? Amen. O, palampabo niyo ang Lord kung unawaan ninyo ako. Why, pastor? Kasi ang gifts, dinig niyan. Dinig na. Nanay, dinig mo, nanay? Nanay, dinig niyo po? Okay, sige po. Bigyan, makinig. Because, makinig, ang gifts ay mga gifts. Ang gifts. Nakakadaya. Ang gifts nakakadaya. Makinig. Kasi si Satanas, nagpapagaling, gumagawa din ng himala. Amen. At sabi sa Corinthians, 1 Corinthians 12 verse 11, siya po ay nag-aan yung anghel pa. Now, makinig. Pero ang fruits, di mo pwede dayain. Kasi pag biniyak mo yung pakwan, ang laman yung pakwan, so di mo pwede dayain ang bunga. Pero ang fruits, pwede mo madaya. Ang gifts ay pwede pang madaya. Why, pastor? Tingin. Because ang demonyo man ay nagpapagaling. Nakita na kayo ng mga faith healer? Yung kamay nila, pag itinusok nila dito, nakukuha yung bato. Nagpapagaling din. Kaya sinabi sa Bible, tingin, Mateo 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karian
Makinig. Pag pinanghawakan mong salita ng Diyos, hindi ka niya bibiguin. Anong sabi ng Panginoon? Numbers 23, verse 19, bilang 23, 19, ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen? Amen. Amen po ba? Yan. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Now, tasin mo muna yung kamay niyo bago ko ituloy. I sense in the Spirit, kailangan ko kayo pag-pray. Father God, in the name of Jesus, I prophesy right now in the name of Jesus, na Lord, ang kabuuan ng pamilyang ito na nandito, mula sa kaliwat kanan, Lord, ay para sa iyo. Lord, I approach in the name of Jesus. Binubunot ko ngayon, Panginoon. At sinabi mo sa Jeremiah verse 1, Jeremiah chapter 1 verse 12, minamasdan ko ang aking salita at aking tutuparin ang lahat ng aking nakita. Amen po ba? Lord, mula sa araw na ito, I pray, Lord, that you will release them. Sabi mo, I am free. I am set free. Sa pangalan ni Jesus. Sabi mo, I am set free. Ako'y pinalaya na sa hiya, sa kasalanan, in the name of Jesus. Ako'y pinalaya na in Jesus' name. Amen. Amen po ba? Why? Because the job of Satan, ang trabaho ni Satanas, halika ulit dito, brother, Rex. Ang trabaho ni Satanas, tingin. Kung ito'y nagkaroon ng kasalanan, makinig. Ang trabaho ni Satanas is punuin ito ng hiya, punuin ito ng takot, at tignan yung kalagayan niya. Pero ang sabi, sa Hebrews chapter 12, lahat ng kasalanan mo ay inako ng Panginoon. The past, present, and future. Kaya tingin, kaya ang tao ay mapapahamak at mapapalayo lamang sa Panginoon, hindi nagawa ni Satan. Hindi po totoo yun. Kundi gawa ng taong yun. Pero pag yung taong yun, nakatagpo siya na may nagpapastor sa kanya, maramdaman niya na ang Diyos ay sumasa kanya, siya mismo ang magpapalaya sa kanyang sarili. Kasi ang trabaho ko bilang pastor, tingin, tulungan si Rexon na huwag i-condemn ang kanyang sarili. Lumaya. Kaya tandaan nyo lagi, ang trabaho ng kaaway, listen, ang trabaho ng kaaway, sabihin sa iyo, kagaya ano, di naman totoo yan. Ano sabi ng Panginoon sa Genesis? Pwede niyong kainin lahat, maliban lang sa pagkain na ito. Sabi ni Satanas sa verse 3, sa Genesis chapter 3, sabi, totoo ba? Totoo ba yung Diyos mo? Tabi mo na yung Bible mo. Tapos lahat, winawasak mo na lahat. Nagiging, ano ka na, Dragon Ball ka na. And then, makinig, napansin mo sa bandang huli kay Lord ka bumagsak. Nakaw nyo ba yun? Hello? Ba't ko po pinapatotoo? Kami man, ako man bilang pastor, may nagpapastor sa akin. Kahapon kasama ko yung mga pastor nagpapastor sa akin. Amen po ba? Yung mga nagme-mentor sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ka basta-basta bibigay sapagkat mayroong pastor sa iyo. Kaya ngayon si Rex, hindi na kagaya ng dati. Sasabihin siya ng tao, ikaw, magiging discipleship one ka. Lakas mong magsugal. Nanonood ka kung malalaswa kung ano-ano. Yan ang boses ni Satanas. Ano, born again ka? Right? Naku nyo ba? Pero makinig. Listen, tingin pastor. Makinig. Ay mo God? Puno na ang mga... Sa'yo mo God? Yung galon. Puno ng tubig. Sabi mo God? Ang dami. Ang dami pang inumin. Hindi po siya God of God, one chance lang. Ilang beses kaya doon na lang. So, tingin. Tingin kayo sa akin. Ito yung time. Sabi mo, ito yung time. Lalaya tayo. At tunay na pinalaya na tayo. Amen po ba? Amen. Praise God. Okay, let's go. Let's go. Okay, verse 9. Kung balita kung yung layuan. Okay. Okay lang yan, you know? Bisa may Father yan. Father.
9. Sabi sa verse 9, okay lang yan. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa salibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. And I hope hindi kayo na-distract. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi tingnan niyo po, ano? I hope di kayo na-distract. Amen po ba? Paano ba tatunayan na tapat ang Diyos? Totoo ang ating napapakinggan ngayon? Kasi nagpapadali sa tanas para i-distract tayo. Amen. Ganyan katotoo ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Walang pampo natin ng Lord, pero di ka dapat ma-distract. Alam mo yung ganado ka na? Kaya ba't kasi sabi mo ka ma-distract? Kaya pag panahon na ng prayer mo, panahon na ng pagbabasa mo, kahit sino pang mangulit sa iyo, huwag mong pagbubuksan. At pakiusap ko sa mga may asawa na makinig. Example, nagpe-pray si Kuya Robert, ate, huwag mo siyang papakialaman. Makinig, kasi time niya kay Lord yun. Pag nagbabasa siya, huwag niyo silang kakausapin. Hayaan niyo siya. Kasi time niya yung kay Lord. Hello? Why? Tingin kay Pastor, why? Sapagkat pag ang lalaki ay malago, makinig. Ang daluyan kasi ng pagpapalat, makinig sa lalaki. Kaya dapat makinig, may time ka. Ako inahayaan na ako ni Pastora sa labas eh. Una na siya matutulog hanggang sa labas, doon na ako nagbabasa. Tatabay na lang ako sa kanya pagka di ko na talaga kaya yung ano. Pero kagabi, mga alas 11 pa tulog na ako. Bakit? Di ako gano'n nakatulog sa seminar eh. Amen po ba? Kuya Obet, balikan mo ha, kapatid. Brother Ronald, balikan nyo. Toto, balikan nyo. Amen? Hindi ko sinabi mag-10 chapter ka agad. Dahan-dahan lang. O, hanggat mari 4. Kasi pag 4 chapter ka day, 1 taon tapos mong Bible. Amen? Amen. Pag 10 chapter ka day, 2 beses mo mababasa yung Bible. Let's go. Hanggang ano lang ako dito, hanggang verse 10 lang ata ako ngayon eh. Napagpala po mong bautis ha? Amen. Dumating ang salita sa salibutan, ngunit, ano daw, hindi siya kinilala ng salibutan. Ano kung bakit? Hindi siya kinilala, ito na nilika sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Kaya makinig, sabi mo makinig. Kaya huwag kang malungkot. Pag hindi ka tinanggap, hindi malungkot, may mga ganun talaga eh. So, si Jesus nga hindi tinanggap, ikaw pa. Huwag mo ibang pilitan lagi gusto mo. Amen po ba? May panahon sila. Ang importante, siner mo. Amen. Hello? Tingnan niyo ako ha. Ito yung nakakalungkot sa tao. Ang Lord, hindi talaga tumingin eh. Ang tao, sa 1,000 beses mo siya ginawa ng mabuti, nagkamali ka ng isa. Sabihin na natin nagkamali, sinadya man o hindi. Titignan na yun habang buhay. Pero ang Lord hindi eh. Tama. Ganun din ako sa inyo. Ganun din ako sa iyo, Toto. Si Toto ay yung parang yung babae na huli sa pangalon niya. Ang tanong sa iyo ng Lord, may bumato ba sa iyo? Sabi ng Lord, wala. Sabi niya, yumaon ka. At huwag mo na ulit gagawin yung ginagawa mo. Saan mo marinig yun? Saan mo makukuha yun? Makinig sa salita ng Diyos. Yun ang comfort ng Panginoon. Hello? Amen? Amen. O, kaya makinig. Pag nagdi-devotion, sa isang araw turo ko sa yung kalagalan ng devotion. Pero ngayon tanggapin nyo ito. Kung gusto nyong manahan ng Lord, ang presensya ng Panginoon, ang pagpapalang sa bahay nyo, magkaroon kayo ng family devotion sa bahay. I-gather mo kapatid ang pamilya mo. Mayroon kayong time na devotion. Ito yung time natin devotion. Pagbabasa, pananalangin. Hello? Amen. Makinig. Kung hindi, dahil hindi tinanggap ng salibutan ng kanyang kababayan, si Jesus, pumihit siya sa atin. Kaya sa pagdating sa verse, Sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Hello? Tama? Hello? Subalit ang lahat, hindi sinabi na matuwid lang, hindi sinabi hudyo lang. Sapagkat ang lahat. Amen po ba? Kaya pakinig, ito pa ha, kunin niyo ito. Pag sinabing, as many as receive Him, I gave them the power to become the children of God. What you become, you do. Kung sino ang magiging ikaw, ganito na pas mababaw. Kung saan ka babad, yun ang magiging ikaw. Napansin nyo na, pagka sinong pinapanood nyo ngayon, Encantadia na ba? Meron na ba Encantadia? Wala pa. Lolong. Sino pa pinanood nyo? Ay, kayo, kay Batang Quiapo. Pero Batang Quiapo, hindi mamatay-matay, no? Dadala ka ng emotion mo.
Lalo na pag kumakinig, pag nabubugbog ang bida. O kaya yung bida ay lagi na lang nagpapapi. Minsan napapasagot ka, tapos sinabunutan mo yan. Kasi babad ka. Ano ibig sabihin? What you become, you do. Kung saan ka babad, yun ang ginagawa mo. Nag-agree? Kaya ang tanong ko, pag wala tayong gawain dito, di tayo nagkakasama ng Monday to Friday, saan ka babad? Yan ang tanong. Saan kayo babad? Kasi nagkikita tayo Saturday, Sunday, right? Saan kayo babad Monday to Friday? Saan kayo babad? Makinig, yung cellphone hindi masama. Ang masama kung paano mo ginamit ang cellphone. Ang cellphone walang bait. Ang masama kung paano mo ginamit. Kasi isang click mo lang, nasa ibang daigdig ka. Na ikaw lang nakakalam. Pero tandaan mo ito. Tandaan mo. Ang sikretong kasalanan sa daigdig nito na ginagawa mo, ipublish sa Dali Heaven. Oh. Kaya punuin nyo yung mga Facebook, hindi ng mga mukha natin. Hindi yung mga TikTok. Kundi pa-praise the Lord. Punuin natin ang ating mga Facebook na hindi mga parinig. Kaya pag ganyan ang salita, medyo nabibinaukan tayo. Isang sign na immature ka, inggitera ka, bitter ka, makinig, you post in your own account. Wala kayong makikita sa amin, sa church, glory be to God ha. Kinokorek ko po sila doon. Pinapabura ko talaga. Sabi ko, hindi nakakatulong sa iyo yan. Burahin mo. Hello? Tingin kay Pastor, tingin. No? Paano ka correction nyo? Kung bitter siya sa iyo, dapat sweet ka. Umanod ka na lang, oh. Tama? Kung ampalaya siya, dapat minatamis ka. Hello? Huwag kayo makipag-level. Now, bakit tayo nagiging ka-level? Tandaan nyo, wala na itong laman. Kasi the moment walang laman ito, ayaw mo na nasasaktan ka. Ayaw mo na papaya ka. Tawa? Hello? Pero pag ito'y punong-puno, pinapatay mo yung sarili mo, Lord, okay lang. Lord, patawarin mo siya, di niya alam ang kanyang ginagawa. Wala ko naunawaan. Amen. Pero pag wala nang laman ng salita ng ito, pag walang laman salita ito, at wala kang, di ka filled ng presence ng Panginoon, lintik lang walang ganti. Bakit ikaw lang may kamay? Kumakain ka, kumakain din ako. Nakuha niyo ba yun? Pero nakita mo noon, dati nung ikay punong-puno, hindi ka ganoon eh. Ang haba ng patient mo. Kaya nga, sabi sa Bible, ang sino mang tumanggap at manampalataya sa kanya ay pinagkalooban ko nung naging anak ng Diyos. Tingin! Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pala away. Amen. Hindi ko pa naman kayo mga friend, no? Para kayo niyata ako maka-friend. Kinig mo ba kayo? Ha? Makinig, walang anak ng Diyos ng gitera kasi si Jesus hindi yung gitero. Paano mo sasabi bitter ka? Yung dumaan siya sa'yo pero yung kilay mo. Agree? Ano yan? Ano? Listen. Kailangan natin ito marinig. Kailangan natin ma-release. Mahaba-haba pa ito. May John chapter 2, John chapter 3, John chapter 1 pa lang ito. Pero I hope manaunawaan niyo ako. Now, kaya nung narinig nyo, kahit masakit na tanggapan mo kung bakit, galing kay Lord. Amen. Hindi kailangan na may magsumbong kay pastor. Amen. Kasi alam mo kung bakit, sign yun na love ka ng Lord kasi na-correct ka ngayon. Amen. Wow, praise God. Ngayon baka siguro pagtatanggalin nyo na. Tama? Alam mo kung bakit? Kasi gusto ng kaaway ni Satanas mapuno ang social media ng sama ng loob sapagkat siya ang ama ng sama ng loob. Tuloy? Sabi ko po, si Satanas ang ama ng sama ng loob. Si Satanas ang ama ng di pagpapatawad. Si Satanas ang ama ng inggitero, inggitera. Plastic, Tupperware, Orocan, Avon, sa... Takuha niyo po ba? Amen. Kaya mo po yung si Jesus. Gusto na siya bigyan ng sama ng loob.
Yung salita ng Diyos naging tao. Sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, kalagab mo yung sarili mo. Pati sa krus, inaasar pa rin siya. Ang sabi ng Lord, Father, patawarin mo sila kahit hindi sila nagbayad ng utang. Kaya may utang sa inyo. Ha? May lesson to learn. Huwag na magpautang. Tama? Nag-agree ba kayo? Amen. John chapter, dito lang mag-end muna. John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap at malampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Recap. Sabi niya, as many as receive Him. Sino tinanggap mo? Word. As many as receive Him. Walang literal na Jesus. Yung tinanggap ni Kuya ngayon salita. As many as receive Him, the Word. As many as receive Him. I gave Him. You received the Word. I gave Him. I gave her. Ano? As many as receive Him, I gave Him the power. Anong power? Kakayahan. The ability. The dominion. Yung kakayahan. To become children of God. Amen. Kaya what you become, you do. Kaya mula sa araw na ito, kung si Jesus ay nanalangin, mananalangin ka. Kung Jesus ay nagpasting, magpasting ka. Kung Jesus ay umayo ka. Kung Jesus ay may pagpipigil sa sarili, yun ang gagawin mo. Right? Amen. O, hindi ka na kagaya ng dati. Iba ka na ngayon. Sabi mo, iba ka na. Grabe ka mong teaching ngayon. Parang panglinggo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Parang panlinggo. Kaya sabi mo sa katabi, kailan o di na ako titingin, pipikit ako, kailan tinamaan ako. Sobrang sakit. Hindi ko kayo nakikita. Tama po ba? I hope and I pray sa pagbalik namin, you are excited and you bring your Bible para makasabay kayo. Amen po ba? Bring your Bible. Paalala niyo sa akin ha. Pwede na ako bumalik sa verse 1. Saan tayo nag-end, Brother Ray? Verse 13 ha? Next 13 na tayo, right? Pababa. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, sige po. Bago po tayo, tayo muna yung mag-reflection kahit saglit, mahal. Kahit